Sa isang abandonadong komunidad sa Mindanao, matatagpuan ang isang lumang simbahan na nababalot daw ng kababalaghan. Merong lapida dito. Mga tumutunog sa taas. Taong 1950s nang itinayo ang simbahang ito. Isa ito sa natitirang estruktura ng dating ospital sa loob ng abandonadong pabrika ng Surigao. Ayon sa mga taga dito, katabi daw ito ng morgue dati, kaya marami daw nagpapakita. Paggabi, isa na dito ang multo daw ng nurse na nangunguha ng pasyente. Maraming haka-haka tungkol sa lugar na to, kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Para siyang tumatakbo papunta sa likod. Hindi siya stable. Medyo malayo ang lokasyon sa sentro, kaya agad kaming nagtungo. Ilang oras din kami nagbiyahe, kaya inabot na kami ng gabi. Kinausap namin agad ang kapitan at isang nagtatrabaho dati sa abandonadong pabrika para makumpirma kung totoo nga ba ang istorya. Naay ospital dati, Kap? Ano yan? Ang sa likod niya, hospital, pero nag-binaba namang building. Pero dati daw, dami Oo. nagparamdam. Lahat naman niya sa Pikop. Kahit ka nga maglakad ka dyan galing sa gate nila, papunta ng hospital. Dagan lagi daw sige gano ka basta diha daw i-admit mamatay pati ako lolo di agad namatay. Hadlok na diha. Kaya na yung mga kasama ko, may nakikita ko, hindi ko nakikita. Kasi may dala-dala siyang Lana. pinakita niya sa akin, tingnan mo, bumubula yung anak ko. Ingat tayo, Kung sa man, tao, kung sa man, hindi, dili ni tao, ang atong wandering. Hindi lang ito basta kwento dahil ang kapitan at isa sa kasama kong anak ng dating vice-presidente ng kumpanyang to nakaranas ng paramdam dito. At ayon sa isang manggagawa ng pabrika, ako si GC Daig, nagpuyo ko sa Pico. Nagtrabaho ko atong 1989. Lifetime nga mugawas ng diya ang babae. Murubing na, nurse na siya. Tawag mo, tipon yun na siya sa tao. Manginjeksyon ng pasyente. Mo nangingon ng doktor, nga inyong pasyente ayaw ninyo tulugi. Bantay yun na ninyo. Kaya kung inyo nang tulugan, wala na ninyong pasyente pagkaugma. Pagkakumana na, patay na dayon. halos tugma lahat ng sinabi nila sa nakuha naming ebidensya sa unang araw ng aming pagpunta. Kaya kahit medyo delikado, susubukan kong ikutin to na mag-isa para malaman kung magtutugma ang makukuha kong sagot sa mga sinasabi nila. So guys, nandito na ngayon tayo sa location. Yung simbahan, dito pa siya sa taas. Medyo creepy dito kasi napapalibutan siya ng mga puno. So time check ngayon, oras is 10:52. So mag-aalas 11 na. Ngayon, check natin. Tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Umakyat na ako para makita ito ng malapitan, pero kailangan magdahan-dahan dahil may kadulasan at baka may ahas akong matapakan. Dandahan lang tayo kasi yung gilid kasi nito, yan puro na siya damo. So baka papalibutan na rin to ng iba't ibang klaseng ahas. At pagdating sa taas, itong bumungad sa akin. Isang lumang simbahan na unti-unti nang nilalamon ng kagubatan. Oh my God. Magsisimula na dapat ako maglibot nang may bigla akong nakitang kakaiba sa may pintuan banda. So dito, gagi may lapida guys. Ba't merong lapida dito? Magtataka ka talaga dahil sa harap mismo iniwan ang lapida. At habang tinitingnan ko ito, iba't ibang tunog din ang naririnig ko dito. What the heck? Yung mga tumutunog sa taas. Ano? You save Lord to reward with eternal life. Ito po yung pangalan niya. March. Oh my God. Lapida nga guys. So, maliit lang siya. Puta, ano yun? Bigla akong napatigil dahil meron akong naaninag na parang anino sa likod banda. Tayo ng balahibo ko. Oh my God. Lalanan tayo ng balahibo ko guys. Tayo ng balahibo ko. Oh my God. Tayo ng balahibo ko. Oh my God.
Meron ako narinig na tunog galing sa loob. Hindi ko alam kung rinig dito sa mikropono, pero parang may naglalagari dito sa loob. Hindi nawawala yung kilabot ko guys, sobrang taas. Ikutin muna natin tong labas, tas check natin kung anong meron sa loob. Pero yung isang problema ko dito, nakakandado yung pintuan. Hindi ko alam kung makakapasok tayo. Nakakandado na rin ang pintuan dito, kaya sinubukan ko mag-ikot kung merong ibang pwedeng madaanan. Tao po. Tiyanggal. May mga naririnig din akong yapak na nanggagaling sa mga damo, pero hindi ako sigurado kung ano ito. Pero yung kinakabahan ako, hindi ko sure kung paranormal yun or hayop. Kasi kung makikita nyo dito, puro na siya matataas na halaman. So hindi ko sure paano natin mapapasok to. Pero meron ditong dalawang side. So dito sa right, medyo matataas na rin yung halaman. Tapos meron din dito sa left. Check natin dito sa left. Tingnan natin kung meron tayong mahanap na daan. Papunta na dapat ako sa gilid banda nang may bigla ako makitang kakaibang simbolo na nakalagay sa kanilang maliit na bisara. Hindi ko sure kung makikita dito pero merong in-erase na star. Hindi ko alam kung bakit may ganyan dito kasi yung symbol na yan, it's either Star of David or yung isa, yung maitim na meaning. Hinayaan ko lang to at nagpatuloy lang sa paglilibot at sa gilid banda, unti-unti nang nagiging masukal ang daanan at napapalibutan na ito ng mga ligaw na damo. Daming mga puno. Papalibutan na siya ng mga punong malalaki. Tapos ang creepy dun papunta sa likod guys. So check natin dito. Tingnan natin kung may daanan. Hindi nawawala yung kilab. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti na ring dumadami ang mga tunog na naririnig ko. Kaya binilisan ko na agad ang paglilibot. Dito tayo ngayon sa left side guys. Check natin kung meron tayong madadaanan dito. Pero dandahan lang tayo kasi yan puro nianda mo. Dito sa likod banda may nakita kong uwang na pwede ako magkasya. Kaya sinubukan kong pasukin para makita anong meron dito. At pagpasok sa loob, ito ang bumungad sa akin. Oh my God. Sira-sira na yung bandang likuran sa may altar. Malapit dito kay Jesus Christ. Pero yung rebulto niya, nandun pa rin. Intact pa rin yung rebulto ni Jesus Christ. Yung simbahan, giba-giba na siya. Pero ito, wala pang sira. Buong-buo pa rin siya guys. Yun niya, yung likod niya, wasak na. Pero yan, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Kahit yung mga semento niya, warak na. Pudpud na yung iba. Tapos dito meron pang parang symbol ata o sign na nandito lang sa gilid guys. Tapos yung mga kahoy na ginamit, yan, unti-unti na rin naagnas. Halos lahat ng parte nagsibagsakan na dito. Bulok na ang mga kahoy na ginamit, wasak na ang ibang yero, putol ang mga kable ng kuryente at unti-unti nang pumapasok ang mga damo. At habang naglilibot dito, meron akong narinig na mga yabag sa likod banda. So, tapos dito, Hindi ito masyadong rinig ng mikropono pero malapit ito kung saan ang morgue dati. tiyanggal. Wala lang tayo ng balahibo. May mga apa kasi ako naririnig. Dire-diretso lang ako at hinayaan lang to pero nung papunta na ako sa may palikuran nila, Sa right side, ito yung toilet nila. Ito yung toilet nila. Para siyang boses. kaya nagmadali na ako dahil hindi ako sigurado kung anong makakasalubong ko dito. So yun guys, dito kasi sa right side, nandito yung banyo. So sira-sira na rin siya. Medyo delikado na lumapit dyan. Tapos ito, yung kisame dito sa baba, tanggal na rin siya. Bilisan lang natin kasi baka anytime pwede itong bumagsak. Nakakalungkot at nakakapanghinayang makita ang sitwasyon nito ngayon at dahil matagal na itong inabandona at gawa pa sa kahoy ang mga parte, mabilis itong nabulok lalo't lagi itong nababasa pag umuulan at pag may dadaang bagyo. Puro kahoy yung ginamit pero warak-warak na rin guys. Yung iba inaanay na, yung iba natatambakan na ng alikabok. Tapos dito, meron pang altar ni Mama Mary guys. Ito meron pang
natitirang mga upuan. Ito medyo okay pa. Palabas na sana ako nang may bigla akong marinig na tumakbo. Okay pa to. Uy. Ayo. Habang tumatagal, palapit ng palapit ang tunog kung saan ako nakapwesto. Para siyang tumatakbo papunta sa likod. Kaking lala. Kaya nagmadali na ako para maumpisa na ang investigasyon ko dito. Dahil hindi nawawala ang kilabot ko, pero mas lumala ito sa sunod kong nakitang rebulto. Feeling ko kasi parang may nakatingin dun sa gubat eh. Yan yung balahibo. Hindi tumitigil sa nakakatayo guys. Bilisan na natin. Bago natin puntahan ng ibang parte, gusto ko sagutin ang mga tanong kung saan kami kumukuha ng funds para makapag-explore. Dahil tumaas na ang presyo ng gasolina at pamasahe sa eroplano, ginawa po namin is nag-invest kami sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Isa itong trading app kung saan pwede kayong mag-trade ng stocks, crypto, and other currencies. At ngayon dahil sa bagong design ng kanilang platform, mas madali na itong gamitin at navigate para sa mga bagong users at first time mag-try ng trading. Sobrang dali lang mag-register, ilalagay mo lang yung email mo, yung napili mong password, at pwede mong gamitin ang promo code ko na JSTC para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Ang kinagandaan nito kung first time mo mag-trade, meron silang $50,000 risk-free demo account na pwede mong gamitin nang walang nilalabas na pera. Sobrang dali din mag-deposit at mag-withdraw dito. Pwede sa GCash, Maya, Crypto, and other banks. Ang ginagawa ko dito guys ay always buy low and sell high. So dito makikita nyo, ito na yung bagong interface ng Pocket Broker. Meron na rin siyang AI trading. So ngayon, antay lang natin bumaba. Meron tayong 6,278. Pipindutin lang natin tong green. Yan. And then yun! So meron na ngayon tayong 7,198. Lagi niyong tatandaan, always trade responsibly. So kung trip mo mag-trade sa Pocket Broker, huwag mo kalimutang gamitin ang promo code ko na JSTC para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Ngayon tara, samahan niyo akong libutin ko. So yan dito guys, medyo okay pa dito. Tapos dito naman sa kabila, ganun din, sira-sira na rin. Medyo mabigat lang, di ko alam bakit. Pero try natin mag-investigate kung meron tayong masasagap dito. Kasi yung kwento dito, meron daw silang nakitang anino dito. Malapit kasi to sa ospital. Tapos dito daw sa yung likod na bahagi na yan, dyan daw dati yung morgue. Kaya siguro iba rin yung vibe dito. Dapat medyo magaan yung feeling dito eh, kasi simbahan to. Pero sabi nga nila, yung simbahan daw, mas maraming nagsistay daw na spirit doon. Hindi ko sure kung bakit, pero maraming nagsasabi ng ganon. Siguro dahil Habang papalapit ang kaluskos na naririnig ko, meron ako natagpo ang rebulto na mas lalong nagpatayo sa aking balahibo. OMG. Parang parehas din siya sa simbahan dun sa Thailand. Dun kung saan may nakita ang kumantong. Dito guys yung rebulto, walang ulo. Parehas na parehas dun sa Thailand. Na simbahan na pinuntahan ko. Yung Jesus Christ dun, tinanggalan din nila ng ulo. Kaya sinubukan ko agad sa EMF kung mayroong masasagap dito. At kakaon ko pa lang, ito agad ang nangyari. Yan guys, kaka-turn on lang natin. So check natin dito kung meron. Ayan, naka-on na siya guys. Bigla itong umilaw nang may tumunog sa bubong. What the heck? Wala, pumitik. Ayun o. Dito ako nagtaka dahil matagal nang walang kuryente ang pabrika. Kaging lalanan tayo ng balahibo. Pumipitik siya. Kaya tinawag ko agad ang aking mga kasama dahil mahirap mag-imbestiga dito mag-isa. Lalo't hindi ako sigurado sa makakasalubong ko dito. So yun guys, dito na tayo sa harapan. So kung na-appreciate yung mga ganitong content guys, please do subscribe para marami pa tayong mapuntang spots gaya nito. Sinet up na namin agad ang mga gamit at kamera at unang tanong pa lang, ito agad ang nangyari. Spirito ka ba o elemento? Kung elemento, 2 beses. Kung espiritu, 1. Spirito ka o elemento? My God. Spirito. Spirito. Tama kasi simbahan to eh. Simbahan. Hindi malabong meron ngang espiritu dito dahil ospital at morgue ang katabing gusali nito dati. At hindi lang ako ang nakakaramdam ng kilabot dito ngayon, kundi pati na rin ang mga kasama ko. Guys, yung
Grabe goosebumps. Dala, no? Tinan niyo, dalawang kamay na. Tinanong namin kung marami sila kung magtutugma ang sagot sa mga sinasabi ng lokal dito. Daghan mo dire, kung daghan mo, isa ka beses, kung gamay ra mo, duha. Marami? Marami. Oh my God. Tugma ang sagot nito at sa sumunod na tanong, bigla kaming may narinig na tunog galing sa bubong. Pwede ba namin malaman kung may bata dito ngayon? Pwede na mo mabawaan kung naibata dire. Ano yun? Sumagot ito pagkatapos naming may narinig sa taas. Ibig sabihin, papalapit na sila sa amin. Kaya nagtanong agad kami kung pwede silang kausapin sa EVP at Spirit Box para makakuha ng mas klarong sagot. Pwede ba namin kayong kausapin sa Spirit Box tsaka sa EVP? Pwede ka na mustoryaw sa spirit box o sa EVP. So kung oo, patunogin mo isang beses, kung hindi, dalawa. Kung oo, isa ka bell. Kung dili, duha. Oh my God, oo daw, girls. Hindi. Hindi? Dito kami nagtaka dahil halos parehas ang sagot nito nung nag-imbestiga kami sa katabing admin building. Feeling ko marami sumasagot eh. Bakit ayaw niyo pong kausapin kayo? Anong dili mo gusto istoryahon ka namo? Nabulabog ba kayo namin dito? Nabulabog ba ka namo? Guys, narinig niyo yun from may sumitsit. May narinig si Ken na sumitsit sa likod kung saan ang morgue dati at maya-maya lang. Ulang joke. Yes. Hindi ata sila natuwa sa aming presensya dito dahil sa sumunod na tanong. Gusto lang po namin makipag-usap. Ulitin ko po, pwede ba namin kayong kausapin sa EVP tsaka sa Spirit Box? Gusto lang ni makigstorya. Pwede ba ni makigstorya sa inyo sa EVP o sa spirit box? Kung oo, isang beses, kung hindi, dalawa. Kung oo, isa ka bell. Kung dili, duha ka bell. Hindi. No talaga. Parehas pa rin ang sagot nito nung unang nag-imbestiga kami sa katabing building dito. Ibig sabihin, sila pa rin ang kausap namin. Kaya sinubukan ko ulit, baka sakaling nagkataon lang ito. Pwede ba kami mag-alay sa'yo para makipag-usap kami? Pwede ba may mag-alay sa inyo para mastorya ka namo? Kung oo, isang beses, kung hindi, dalawa. Kung oo, isa ka bell. Kung dili, duha ka bell. Hindi daw. Ayaw talaga. Ayaw talaga nila kami dito. Pero sa huling pagkakataon, sinubukan namin pakiusapan kung pwede kaming payagan. Pero hindi na sila natuwa sa aming kakulitan dahil habang nagtatanong kami dito, meron kaming napansing kakaiba sa isa naming kasama. Gusto kasi malaman kung ilan sila eh. Gusto niyo po bang mag-alay kami ng dasal? Gusto ba mo ampuan ka namo or kamo? Kung oo, isa ka bell. Kung dili, duha ka bell. Parang ayaw talaga nila. Ayaw nila makipag-usap. Kasi parehas din yung sagot dito sa kabila eh. Oo. Di ba? Oo. Ayaw nilang lahat. So kayo po ba yung nagpapatunog ng mga bubong kanina dito? Kamo ba to nagpatingog sa mga atop ganina? Dire? Hindi na ito muling sumagot. Pero nung may napansin ako sa mukha ng kasama ko, Hindi na siya sumagot oh. Kung sinabi nila ayaw nila makipag-usap. Gagi nangyari sa ano mo? Ba't may dugo? Legit. Oh, isa ito sa kinakaba ko kaya medyo nag-aalinlangan ako magsama ng mga subscribers sa mga abandonado dahil hindi ako sigurado sa makakasalubong sa mga lugar na pinupuntahan ko. Oo. Nakikambras. Nakikambras. Saan? Dire. Gano'n? Ano? Gagi. Meron siyang guys. ano, dugo. Kage guys, akin na. Hindi yan joke. Hindi yung joke. What Hindi the kasi heck? makita. Kayo po ba yung may gawa nito sa kasama namin? Kamo ba ang nagguhat ani sa samang kauban?
Pinatunog nito ng isang beses. Ibig sabihin, sila ang may gawa nito. Ay, guys, kinakilabutan na ako. What the heck? So, pwede ba namin kayong kausapin para... Kaya pala sumakit yung left ko. Oh my God. Pwede ba ka na mo istoryan or kamo Para malaman po namin bakit niyo po ito ginawa. para makabalo mi anong gibuhat ninyo ni. Kahit sa spirit box lang. Dito, Chris. Ayaw? Ayaw, dalawa. The heck? Okay, kahit sa voice recorder, pwede ba namin kayong kausapin? Sa voice recorder, pwede ba ka na mo istoryahon or kamo? Di talaga sumasagot. Kahit anong pilit namin, ayaw nito pumayag sa EVP at sa spirit box. Gusto lang po namin kumpirmahin. Pwede ba namin kayong kausapin? Ayaw talaga. This time tinanong ko na para makasigurado kung ayaw talaga nila kami dito. Gusto niyo po ba kami dito or ayaw niyo? Gusto ba ninyo na ami dere tanan or dili mo? Ayaw nila. Oo, iwan lang eh. One lang, no? Kuman lang. Ayaw daw. Ayaw. Kumpirmado na ayaw nila kami dito, pero para mas makasigurado, tinanong ko kung pwede nilang pailawin ang iba pang gamit at maya-maya lang. Pwede niyo po bang patunugin yung ibang gamit? Pwede ba ninyo patunogin tong uban gamit? Patingog ng uban gamit? Ano ninyo? No. No. Pinailaw nito ang tatsulok at pinatunog ang death bell, kaya nag-decide na akong tapusin ang pag-imbestiga bago pa may mangyaring hindi kaaya-aya sa aking mga kasama. Ako na. Dito rin. Kasi hindi pwedeng nagkataon lang kasi parehas yung sagot eh. Alis na po kami. Maraming salamat po sa pag-communicate. Hindi po kayo namin pinapahintulutan na sundan kami. Maraming salamat po. Ano man ang sikretong bumabalot sa lugar na to ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana isa ka sa susuporta.